Si Bea Alonzo ay isa sa mga pinakatanyag at pinakahinahangaang aktres sa Pilipinas. Sa kanyang mahigit 2 dekada sa industriya ng showbiz, hindi lamang ang kanyang husay sa pag-arte ang naging sentro ng atensyon, kundi maging ang kanyang buhay pag-ibig. Mula sa kanyang unang ligaw na pag-ibig sa kabataan hanggang sa mga matunog na relasyon na umabot sa publiko at media, ang dating history ni Bea Alonzo ay puno ng kilig, luha at aral. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga kilalang lalaking naging bahagi ng kanyang buhay. Paano nagsimula at nagtapos ang mga relasyong ito? Paano niya muling binuo ang kanyang sarili sa bawat yugto? Miko Palangka. Nagsimula ang kwento ng unang pag-ibig ni Bea Alonzo kay Miko Palangka nung siya ay bagong salta pa lamang sa industriya ng showbiz. Sa edad na 15, si Bea ay nagsisimula pa lamang bilang isang promising actress sa ABS-CBN, habang si Miko naman, na anak ng kilalang Palangka clan at kapatid ng aktor na si Bernard Palangka, ay isa ng established teen heartthrob. Nagkakilala sila sa isang event sa ABS-CBN compound kung saan inamin ni Bea na una siyang nahumaling sa kabaitan at maturity ni Miko. Bagamat may 7 taong agwat ang edad nila, nagkasundo sila sa maraming bagay, lalo na sa hilig sa pelikula, sining at musika. Mabilis silang naging malapit at nagsimulang mag-date ng lihim upang iwasan ang kontrobersya. Sa loob ng 6 na taon, naging matatag ang kanilang relasyon sa kabila ng maraming pagsubok, kabilang na ang career pressure at pagkakaiba sa lifestyle. Ngunit sa huli, dumating ang panahon na mas pinili ni Bea na ituon ang atensyon sa kanyang lumalagong karera. Inilarawan niya ang paghihiwalay nila bilang masakit pero kailangang desisyon. Fast forward noong December 9, 2019, isang trahedya ang yumanig sa showbiz. Pumanaw si Miko Palangka sa edad na 41 matapos umanong tumalon mula sa isang gusali. Hindi man diretsahang naglabas ng pahayag si Bea, ngunit sa kanyang social media post, nagbahagi siya ng isang maikling dasal. Matapos ang hiwalayan nila ni Miko, isang panibagong mukha ang naging bahagi sa buhay ni Bea, si Jake Cuenca. Bagamat hindi nila kinumpirma ang pagkakataon ng opisyal na relasyon, ilang ulit silang namataan na magkasama sa mga dinner dates at private functions. Sa isang panayam, inamin ni Jake na labis siyang humanga kay Bea, hindi lamang sa kagandahan kundi sa talino at lalim ng pagkatao nito. Bagamat mutual ang paghanga nila sa isa't isa, tila hindi umabot sa level ng seryosong relasyon ang kanilang ugnayan. May mga nagsasabing hindi pa handa si Jake sa isang committed relationship at mas pinili ni Bea na manatili na lamang silang magkaibigan ng aktor. Sa mga sumunod na taon, naging maayos ang kanilang samahan bilang co-stars at pagkakaibigan. Walang bitterness, walang drama. Isa itong halimbawa ng maayos na pagtatapos ng isang posibleng pag-ibig na hindi natuloy. Sanjo Marudo. Isa sa mga pinaka-pinag-usapan at hinangaang relasyon ni Bea Alonzo ay ang kay Sanjo Marudo. Nagsimula ang kanilang pagkakaibigan nung nagkasama sila sa mga events at showbiz gatherings. Ngunit naging malapit matapos ang ilang beses na pagta-travel at bonding sa labas ng trabaho. Noong taong 2010, kinumpirma nilang exclusively dating na sila. Si Sanjo, kilala sa kanyang charm at sense of humor, ay tila naging kabaliktaran ng mga naunang naging karelasyon ni Bea. Siya ang naging sandalan ni Bea sa gitna ng kanyang kasikatan at sunod-sunod na pelikula. Sa 6 na taong relasyon, marami ang naniwalang si Sanjo na ang the one para kay Bea. Magkasama silang nagbabakasyon sa Europe, nag-celebrate ng birthdays at holidays kasama ang kani-kanilang pamilya, at naging bukas sa media tungkol sa kanilang pagmamahalan. Ngunit, noong 2016, ikinagulat ng publiko ang kanilang pag-amin na sila ay naghiwalay. Sa isang interview kay Boy Abunda, sinabi ni Sanjo, "Ako ang nagkulang. Dumating sa point na hindi ko maibigay ang nararapat sa kanya." Inamin din ni Bea na hindi naging madali ang hiwalayan nila ni Sanjo. Ngunit napagkasunduan nilang mas mabuti ang maghiwalay ng maayos kaysa magsama, ngunit walang saysay. Gerald Anderson. Ang kwento ng Bea Gerald ay parang teleserye, puno ng twist, kilig at kontrobersya. Unang nagkasama sina Bea at Gerald sa pelikulang And I Love You So noong taong 2009.
Sa panahong iyon, si Gerald ay bahagi pa ng love team nila ni Kim Chu. Habang ginagawa nila ang nasabing pelikula, nagkaroon ng mga kontrobersya na di umano sila ay nagkaroon ng relasyon. Noong taong 2010, unang nagkaroon ng maikling relasyon sina Bea Alonzo at Gerald Anderson na tumagal ng humigit kumulang 3 buwan. Bagamat hindi ito naging matagal, nagpatuloy ang kanilang pagiging magkaibigan at profesional sa ugnayan sa industriya ng showbiz. Pagkalipas ng 6 na taon, muling nagtagpo ang landas ni Bea at Gerald sa paggawa ng pelikulang How to Be Yours noong 2016. Sa panahong ito, muling nabuhay ang kanilang damdamin sa isa't isa. Kaya naman noong taong 2017, lumantad sila bilang magkasintahan sa publiko sa pamamagitan ng pagdalo sa Star Magic Ball. Matapos ang 3 taon, noong July 2019, naging usap-usapan ng mga cryptic post ni Bea sa Instagram. Kabilang ang linyang, "You can't make the same mistake twice. The second time you make it, it's not a mistake anymore. It's a choice. Enough." Ito ay nagdulot ng espekulasyon tungkol sa estado ng kanilang relasyon. Sa isang panayam, inamin ni Bea na hindi sila formal na naghiwalay ni Gerald, kundi bigla na lamang itong hindi nagparamdam na tinawag niyang ghosting. Lumala ang kontrobersya nang mayugnay si Gerald kay Julia Barreto, ang kanyang co-star sa pelikulang Between Maybes. Bagamat itinanggi ni Julia ang mga alegasyon ng pagiging third party, kinumpirma ni Gerald noong March 2021 na sila ni Julia ay nasa isang relasyon. Sa isang panayam noong 2023, sinabi ni Bea na hindi na niya nakikita ang posibilidad na maging magkaibigan pa sila ni Gerald dahil sa kawalan ng tiwala at pananagutan sa mga nangyari. Samantala, si Gerald ay nagpahayag na ang kanilang relasyon ay naging toxic at unhealthy, kaya't pinili niyang tapusin ito. Dominic Roque. Sa kalagitnaan ng pandemya ng 2020, tila natagpuan muli ni Bea ang saya sa piling ni Dominic Roque. Si Dominic, isang modelo, aktor, na kilala sa kanyang pagiging low-key, ay matagal ng tagahanga ni Bea. Sa mga panayam, sinabi niya na si Bea ang kanyang ultimate crush noon pa man. Matapos ang ilang buwang espekulasyon, kinumpirma ni Bea noong 2021 na sila ay magkarelasyon na ni Dominic. Sa mga larawang ibinahagi nila, makikita ang saya, kalmado at respeto sa kanilang samahan. Nagbakasyon sila sa Amerika, Italy at France, mga lugar kung saan nakita ng publiko kung gaano kasaya si Bea sa piling ni Dominic. Umani sila ng suporta mula sa fans at showbiz community. Kalaunan, sila ay na-engage. Nakita pa ang ilang mga prenup style photos at mga sweet captions tulad ng "Forever with You." Ang nakakalungkot lamang, ang relasyong ito ay nagtapos rin sa pamamaalam. Inamin ni Bea Alonzo at Dominic Roque ang kanilang hiwalayan sa pamamagitan ng isang joint statement na inilathala sa Instagram noong Pebrero 11, 2024. Sa kanilang pahayag, sinabi nila na matapos ang masusing pag-iisip at konsiderasyon, napagdesisyonan nilang tapusin ang kanilang engagement sa maayos na paraan. Binanggit din nila na hindi naging madali ang desisyong ito, ngunit napilitan silang magsalita dahil sa mga lumalabas na espekulasyon at maling impormasyon tungkol sa kanilang relasyon. Vincent Co. Pagkatapos ng kontrobersyal na hiwalayan nila ni Dominic, maraming nagtaka kung kailan muling bubuksan ni Bea ang kanyang puso. Noong 2024, ilang ulit siyang namataan kasama ang isang pribadong lalaki, si Vincent Co. Di umano'y isa sa mga tagapagmana ng Pure Gold Group of Companies. Hindi showbiz, hindi aktor, at wala ring social media presence si Vincent. Ngunit sa ilang okasyon tulad ng birthday ng kapatid ni Bea, namataan silang magkasama. Ayon sa mga source, isang gentleman at matalino si Vincent at tunay na suportado ang karera ni Bea. Hindi pa man kumpirmado ang kanilang relasyon, ramdam ng publiko na may kakaibang glow at kapayapaan sa mga post ng aktres. Tahimik siya ngayon sa usaping love life, ngunit mararamdaman mong mas pinipili na niya ang katahimikan at personal na kaligayahan kaysa spotlight.